Hello, ako si Jadiel M. Desinganyo at ang i-represent ko sa Rizal ay ang background na letrang isinulat ni Rizal para sa mga babae sa Malolos at ang kanyang mga upliftments sa kanila. Ganito nagsisimula ang storya sa likod nito. Noong December 12, 1888, 20 babae na nagpetisyon sa Gobernador General na si Valerio Weyler na gumawa ng isang night school upang makapag-aral sila ng lengguaheng Espanyol sa ilalim ni Teodoro Sandico. Pero isang Espanyol na pari na si Father Felipe Garcia ay nangatwiran ukol dito. Kaya ang Gobernador General ay tumanggi sa petisyon. Tumanggi naman rin ang mga dalaga sa desisyon na iyon at matapang nilang ipinagpatuloy ang pagkikayat na matupad ang eskwelahan. Isang bagay na hindi madalas mangyari sa Pilipinas sa panahong iyon. Nakamit naman nila ang government approval sa kondisyon na mag-aral sila sa umaga at maturuan sila sa ilalim ni Señora Guadalupe Reyes. Ang insidenteng ito ay nagbigay ingay sa Pilipinas at sa Espanya. Si Marcelo H. Del Pilar naman na nasa Barcelona ay ang taong naghikayat kay Rizal na gumawa ng letra sa mga dalagang taga Malolos noong February 17, 1889. Kahit na ina-annotate ni Rizal ang libro ni Antonio de Morgan na nagngangalang Sucesos de las Islas Pilipinas, sinulat niya pa rin ang letra at ibinigay kay Del Pilar. Napadala naman ang letrang ito sa Malolos noong February 22, 1889. Ngayon naman sa mga upliftments na isinulat ni Rizal, ganito niya isinulat. Noong isinulat ko ang Noli Me Tangere, naisip kong karaniwan pa ang tapang sa mga kababaihan natin. Naalala ko ang mga nakilala ko mula pagkabata, pero iilan lang ang tumugma sa iniisip kong buwaran. Totoo, marami ang may mabuting asa, maganda at mahinhin, pero halos lahat ay sunod-sunuran sa gusto ng kanilang tinatawag na ama ng spirito, na para bang may iba pa silang ama, ang kaluluwang bukod sa Diyos. Dahil sa sobrang kabaitan, hiya at marahil kakulangan sa kaalaman, naging parang halamang itinanim sa dilim ang mga babae, namumulaklak pero walang bango, may bunga pero walang laman. Ngunit nung mabalitaan ko ang nangyari sa Malolos, nakita kong mali ako. At tuwang-tuwa ako. Kung sino pa naman ako para sisihin, hindi ko naman kilala ang mga tiga Malolos noon. Maliban na lang sa isang dalagang nagngangalang Emilia na naaalala ko lang sa pangalan. Ngayon na tumugon kayo sa unang panawagan para sa kapakanan ng bayan. Ngayon na nagbigay kayo ng halimbawa sa iba pa ang gustong mamulat at lumaya sa pagkakaalipin, kakaroon kami ng bagong pag-asa. May lakas loob na kaming humarap sa pagsubok dahil kakampi namin kayo at naniniwala kami sa tagumpay. Di na nakatungo ang babaeng Pilipina. Di na laging nakaluhod. Ngayon na may pag-asa siya sa kinabukasan. Di na rin itatago ng mga ina ang kanilang mga anak sa dilim at hindi na palalaking sunod-sunuran lamang. Di na rin magiging sukatan ng kabanalan ang bulag ng pagsunod o kaya laging ngumingiti, umiiyak bilang sagot sa lahat ng problema. Alam ninyo na ang kalooban ng Diyos ay iba sa gusto ng pari, na ang pagiging maka-Diyos ay hindi susukat sa dami ng oras na nakaluwag, haba ng dasal, laki ng aksaryo o kapal ng agimat, kundi sa malinis na ugali, matibay na hangarin at tamang pag-iisip. Alam nyo na rin na ang pagiging maingat ay hindi basta sumusunod sa kapristo ng pari o opisyal, kundi sa pagsunod sa makatwiran at tama. Ang bulag na pagsunod ay ang ugat ng pag-aabuso. Binigyan ng Diyos ang bawat isa ng isip at sariling kalooban para makilala ang tama sa mali. Lahat ay ipinanganak na malaya at walang tanikala. Wala ni isang tao ang may karapatang alipinin ang isip at damdamin ng iba. Bakit mo ipapasakop ang sarili mong pag-iisip? Kayong ang kaisipan ay mataas at malaya. Mali at duwag ang maniwalang kabanalan, ang bulag na pagsunod. Ang kamangmangan ay mananatiling kamangmangan. Hindi ito magiging karunungan o dangal. Ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng karunungan ay hindi gustong lokohin ang tao, kundi nais niyang gamitin natin ang liwanag ng isip ibigay niya. Parang ama na nagbigay ng ilawan sa bawat anak niya para magamit sa dilim. Tanga lang ang susunod sa liwanag ng iba kahit may sariling dala. Tapos kapag nadapa, isisisi pa. Sinabi naman loloko na presumido ang magtiwala sa sariling isip. Pero para sa akin, mas presumido ang taong ipinipilit ang sariling kaisipan sa lahat at ipinapakita na para bang siya lamang ang kinakausap ng Diyos. Mas masama at kalapastanganan ang gawing lahat ng kapristo ay utos ng Diyos. Ang tawagin na kaaway niya bilang kaaway rin ng Diyos. O, dapat ding makinig sa payo ng iba. Pero sa huli, gawin kung ano ang makatwiran. Kahit magsuot ka ng abito ng pari sa isang alabaw pa rin iyan. Ang kabataan ay parang taniman ng bulaklak na nagbubunga balang araw. Ano ang asahang bunga kung ang ina ay puro dasal lang ang alam, puro nobena at kwento ng milagro, at paglalaro ng bara ang libangan? Anong klaseng anak ang lalaki kundi ang sakristan, utusan ng pari o sugalero? Ang ina ang may malaking papel sa pagkakaalipin ng bayan. Dahil sa labis na tiwala at pagnanais na itaas ang mga anak, ang bata ay nabubuo sa piling ng ina. Kung puro pagluhod at paghalik ng kamay lamang ang itinuro niya, huwag siyang umasa magkaroon ng anak na may dugong malaya. Sinasabi nilang kabanalan daw ang maging sunod-sunuran, pero anong kabanalan ang ipinakita nila? Magdasal ng magdasal, pagmano sa pari, magwaldas ng pera sa simbahan, maniwala sa lahat ng sinasabi ng pride. Tungkol naman sa mga alay sa Diyos, may bagay ba sa mundo na hindi galing sa Kanya? Paano mo siya reregaluhan na galing din sa Kanya?
mas mabuti ang tumulong sa kapwa, pakainin at nagugutom, damayan ang naghihirap. Pero kasumpa-sumpa ang mga magbibingi-bingihan sa may hirap, magbibigay lang sa may kaya o nag-aaksaya ng pera sa dekorasyon ng altar, pakutok, palabas. Ang tunay na kabanalan ay nasa paggawa ng tama. Kahit mahirap, sabi nga ni Kristo, hindi lahat na nasasabing Panginoon ay papasok sa langit, kundi yung gumagawa ng kalooban ng Ama. Ang kabanalan ay hindi pagpapakababa at pagpapahalik ng kamay. Hindi naman yun ginawa ni Kristo. Hindi niya pinagbigyan ang mga mayayabang at mayayaman. Hindi niya binanggit ang mga rosaryo, scapular o nagbenta ng dasal. Pero bakit ang mga praile ngayon hindi kikilos hanggat hindi binabayaran? Pero para bang nagugutom sila, kaya nagbebenta sila ng mga rosaryo, nagimat at iba pa, na wala namang kinalaman sa paglinis ng kasalanan kung walang tunay na pagsisisi. Dahil sa pera, kaya nilang baliin ang mga bawal, pag-asawa ng mga kamag-anak, kumain ng marumi, marami pang iba. Para pwede mo bang bilhin pati ang kapatawaran ng Diyos? Kung yan ang Diyos na isinisimba ng praile, isang Diyos na natutokso sa pera, tatalikuran ko na ang Diyos na yan. Yan na lang po ang kalahati ng sinulat ni Rizal. Thank you po.